Ang krisis sa modernisasyon ng PUV at taas presyo ng bilihin, realismong pananalig. This is Lance. Ay. This is Gino. Mahal pa masahe natin ngayon no? Akin kasi, simula sa Bangbang, taga-Bangbang ako ngayon taga-Bangbang, sa highway. Dati, Bangbang to Bayan, dalawa sakay ko Bangbang to Bayan, 12 lang. Ngayon kasi 15 na yung minimum, so 15 na agad yung pamasahe ko. Tapos yung tricycle ko from Bayan to LSPO dito sa school natin, dati 10 lang, tapos naging 15, tapos ngayon 20 na. Grabe yung tinaas no, bilis ng inflation. Kayo ba, taga-saan ba kayo? Tapos magkano rin sa inyo? Ikaw, pre. Ako, Timogan nga ako eh. So, isang sakay lang ako. Pero, ayun, minsan kasi medyo either 16 or 20 yung yung pamasahe ko. May times rin na naging 30 yun. So, ayun. Pag kasasama ako pabalik, so either 40 yun or 60 pesos yung yung pamasahe ko ngayon. So, nakakasira yun. Imagine mo, 100 pesos yung baon ko. Ayun, 40 pesos yung Nawawala agad. nawawala agad. Tsaka parang sama ng loob ng mga tricycle driver pag nagbayad ka ng 16. Sama ng loob, lalo yung pa-crossing na Kasi ikaw naman, Gino? Ako kasi taga-Bangka lang ako. So, isang biyahe lang papunta sa LSPO sa school. So, dati around 15 pesos lang yung mga binabayad ko. Pero ngayon, dahil tumaas na nga yung gas, yun, naging 20 pesos na siya. So, yun, ang laking bawas din sa baon. Especially kung kunwari, mababa yung maliit lang yung baon mo. So, malaking epekto niya. Kakain ka pa, ganon. And sa mga jeep naman, depende kasi sa ruta eh. Pero ang pinaka-minimum if malapit lang siguro around 15 pesos lang. Ganon. Dati pag sumakay tayo simula Los Baños pa SM Calamba, 25 lang 20 Oo pag nga. estudyante. Ngayon 30 na Masama rin daw pag 25 binayad mo Pero yun nga, as a student tayo, pag pinag-uusapan natin yung pagkain, mahal din talaga ng pagkain especially dito sa atin kasi nga gawa ng inflation. Minsan rin yung lunch ng mga estudyante ngayon, street food na lang, yung nasa labas lang ng school namin. Yung mga tusok-tusok, kaya siomay. Binabudget na lang nila yung nila. Mahal kasi nga yung isang ulam, 80 pesos na ngayon yung isang order Hindi pa kasama yung minsan kanin. Oo, ganun nga. Yun nga. Dati kasi makakabili pa tayo na 40 pesos na ulam, Oo. Naging 50, ngayon 80 na bigla. Grabe rin talaga. Kahit nga yung mga pambaon natin, kaya bibinalot tayo, minsan. Oo. Yung mga hotdog, dati yung jumbo, mga 12 pa lang. Ngayon, Ewan ko sa iba, sa amin kasi pag nabili ako ng mga hotdog isa sa tindahan, na nahataw ng mga 18 minsan yung bili ko. Mura lang 15 pala. Grabe. Pansit Canton na nga lang, diba? Tiano na. Oo. Tiano Diba? lang dati yun. Kaya nga. Dating mga Wala pang yun. Wala pang, hindi pa atabot ng 15 dati Oo. yun. Yung dati tanda ko bata ko, yung maliit lang, yung una-una niya, yung OG, 10 pesos lang Oo Ngayon, nga. 18 na. Oo, 18 na nga. Parang mahal no? Yung Coke mismo. Oo, yun Yung pa, isa pa yun. Coke, oo Grabe din nga. yung inflation. Tapos nga pala, pinapabili tayo ni Sir Rowan nung Envelope. Envelope. yung envelope, So, Tapos, dati parang nakakabili pa ako ng 15 pesos na ganun, yung may hawakan sa Central. Tiano mga. Ngayon 75 daw yung isa kaya nga, yung walang 75? Oo, 75. Mahal. Ako, nakabili na kayo. Pero yun nga, 75 daw isa, grabe, mahal Tas hindi ko pa inaano yung mga projects natin. Oo. Let's say magpiprint tayo ng marami. Matiano Mahal na nun. printing ngayon. Oo. Oo. Yung ink nga, iba yung ink ngayon, 360 na yun yung black. Yung yun yung pag may sarili kang printer, no? Tapos 380 ata yung color doon. So, Mahal. tsaka yung papel, medyo mahal na rin yun. Grabe talaga yung ngayon eh. Tapos yung mga tao dito, yung polo, kasi sa polo natin, kasi last year, bumili ako ng isang set, uniform natin, may tatak na, tapos pants. Nasa 550 lang. 550. Neto, Okay. lately bumili ako, nasa na, sa crossing na yun yung pinakamura na. Yung iba doon, nasa 1K na halos Kasi full 550 set. set May na. nabili ako, nasa 700 lang, pero grabe pa rin talaga tinaas ko, almost 200. Yung magkano yung pinaka-fabric talaga? Sa LSPO, yun lang ang hindi ko alam dito kung magkano yun. Alam ko yun eh. Kasi ako
Bumili ako fabric Ah, talaga, tapos pinatahi ko na lang. Ah. So around 300, 400 lang yun. At least. Public Pero pa lang mahal. yun. Kasama na yung tahi. Oo. Ayun. Oo. Mas matagal pa yun. Naghintay pa kami ng 1 week. Kasi may ano pa yun eh. May queue pa yung ano yun, pagtahi nun eh. Ano ba yun? Ano ba talaga totoong dahilan? Bakit ba tumaas yung bilihin natin? Dahil din siguro sa ano, sa gera-gera or sa gobyerno natin. Ah, Grabe rin Kaya talaga. nagka-inflation. Oo. bakit kaya no? Nagdo-domino effect kasi simula nung nagkaroon ng war yung US tsaka yung Ang Israel. laki na ng tax na Ay, yung nakuha tax nila. cut. Domino effect? Oh, domino effect, diba? Kasi nag-war sila. Oo. Naiipit yung yung supply natin ng gas. Eh, lahat tayo halos yun, gumagamit tayo ng gas. Ah. Pagluluto Oo. sa sasakyan. Lahat gumagamit ng gas. Nag-domino effect, nagtaas yung gas. Ah, Tumaas nagtaas din talaga. lahat ng bilihin natin. No? Tapos dagdag pa yung mga nagko-corrupt sa atin. Ano tayo Grabe. pinapahirapan. Tapos yung utang natin sa Pilipinas, pamahal pa ng pamahal. Gawa nung, ayan, minimum natin sa hindi, gawa nung administrasyon natin ngayon. Pamahal na pamahal yung utang natin. Tapos yung mga inflation, halos tumaas daw tayo ng 12.8. Sobrang taas. Sobra. Grabe yung taas. Tapos yung dati daw, 12.8. nabasa ko yun eh. Sabi yung 100 pesos dati, 75 pesos na lang yung value ngayon. Hmm? Ganun kataas. Ganun kalaki. 0.7 na lang, 0.75 na lang yung piso. Tapos yung dollar pataas ng pataas lalo. Para tayo nahihirapan sumabay. Ganun, grabe taas din talaga eh. Parang may nakita ako Oh. sa Ano? FB ata, yung bumaba yung value ng 1,000. 1,000 pesos. Parang magkano na lang yung value. Hmm. Parang hirap din kasi budgetin ng sabihin mo, mayroon kang 1K. Ang hirap budgetin Oo. as a Oo. student kasi may project pa, yung food mo pa, kailangan mo kumain. Oo nga. Masyado yung gagastusin mo. Ayan, taas na baka bilihin niya yung Oo. Hmm. Pero okay ba dun sa pagdagdag ng di ba kasi, baka hindi nyo alam, yung vice mayor nga natin is nagpumirma siya dun sa ordinance or nagpass siya ng, ewan ko kung ano yun, na nag-uutos na magtaas ng 5 piso ata. gas. Ang, Oo, sa mga tricycle driver sa ah, atin. Kaya kung ganun mag-compare pala. natin sa Kalamba, 15 lang, pero sa atin, 20. 20. Okay. Imagine nyo, parang bayan to LSP lang, wala pang 2 minutes, pag tricycle ka, 20 bayad natin. Gawa nga nun. Pero sa tingin nyo ba, fair lang ba siya? Or as POV nyo as student, okay lang ba siya? Fair? Okay lang ba yun? Hindi masyado eh. Kasi since nag-ano yun, nag-aapekto rin sa pagkain natin, nag-aapekto rin sa diet natin. So, ayun, pag let's say noodles yung ano mo, lunch mo, kasi since mabilis lang yung lutuin, di ba? Oh. Ang laki, minsan sa mga flavor, sa ibang flavor packs, malakas talaga sodium nun. So, nagiging unhealthy rin yung lifestyle mo as pag estudyante ka, pag college student ka. So, ang hirap talaga. So, medyo unfair talaga yung ano niyo, pagtaas ng presyo. Oo. So actually, ako gitna lang naman ako kasi kung ako yung tricycle driver, siguro, parang masama rin sa loob ko kasi tumaas ng todo yung gas. Mm. Diba, yung gasolina nila, tapos magkano lang yung dagdag. Kasi sa ibang lugar, piso lang yung dinagdag diba, Oo. yung utos ng LTO. Sa kanila ginawang 5 piso para makahabol sila. Pero kasi hindi lang sila yung nahirapan nahirapan din tayong student Kaya nga sabi nga nila, diba kanina, yung pamasahe, dumagdag na 5 piso. So magtitipid tayo sa ibang bagay, sa pagkain. Nagiging unhealthy tayo minsan. Kaya nga. Sabi nga natin kanina, diba yung ibang student, nabili na lang sa labas ng street food, pang ulam, siomay na, pag 5 piso. Kasi malaki talaga yung epekto yung yung gas. Lalo na yung mga taga-Kalamba, may classmate tayong mga taga-Kalamba. Malayo. Ang layo nga. Okay, nag-upahan dyan, diba sila Luigi, naupa dyan. Oo. Grabe, laking laking sakit sa ulo ng mga ganung gastuses. Meron nga meron kasing tricycle na naglalakad ako papunta sa mga daanan ng tricycle. May dumaan na tricycle na yung magandang yung parang apatan, yung upuan. Ay, apatan. 3 ata yun eh. Or 4. Basta. May dumasa sa daw kung saan daw ako. Sa daw LSP ako. Sa daw pwede daw ako doon.
pag, di ba, pag dating ko, kala ko mga 20 yung ano, since ako lang. 30 pala. Ayun, napaano ako, nagulat ako, pero hindi ko naman inano, Oo. pinakita para hindi rin siya maano. Inano ko na para walang ano, 30 na lang. Grabe, 50 nga lang baon ko nun eh. 20 agad yung ano ko. Buti nga yung pabalik ko 16. So depende sa driver talaga. 16 pesos yung ano nila. Buti mura konti. Actually, kanina nga, nagulat nga ako sa driver ko. Papasok ako sa jeep. Mm. Yung sumayaw ang jeep, no? From Bangbang Highway to Bayan. Nagbayad ako 20. Sinukulin ako 10. Oh, Sabi ko yung malayo na, meron pa palang ganun, no? Pero grabe, siguro ang lita ng kita nila sa ganun. baka. Tapos yun nga, pag tricycle mo papunta dito, 20 naman. 30 rin, no? Grabe. Pero mostly, pamasahe ko, balikan, nasa 80 eh. Yun. Grabe na, pamasahe pa lang, 80 pesos na. Basta kaya nga eh. Kaya nga ano, siguro ang sagot ko dun sa tanong, 50-50 ako. Gawa ng, Oo. syempre, Mm. as a tricycle driver, sa mga tricycle driver, mahirap din yung trabaho ko, syempre, ang taas ng gas, tapos Ah, may pamilya ka pang Oo. binubuhay, ganun. Tapos, syempre, mahirap din as a student na, ano, syempre, matyano lang naman minsan yung baon ng ibang estudyante. Hindi naman lahat ng estudyante, 500, 1,000 yung baon. Mayroong bang mas mababa. Kaya, yung gastos pa nila sa pamasahe, diba? Mahirap din. mahirap. Okay lang pa. Understandable naman ng konti. Tapos kasi ano eh, dito, ano na yun. Tapos kasi yung, ang hirap kasi sa mga tricycle driver kasi, ang dami nila nakapila, di ba? Bago pa sila mag-turn. Oo. Okay sana kung sila at sila lang eh, kaya 5 lang sila doon, di ba? Eh, ang dami na nakapila, Ang dami isang na- ikot pa yun bago sila kumita ng magkano lang. Nakikita ko ngayon ah. Tapos sa jeep naman, sobrang dami rin talaga ng jeep ni driver. Oo. Diba? So, try. Nakagawa na nga eh, pag sa Olivares ka, nakagawa na Ang ng dami. pasahero eh. Kaya nga. Kani sa tricycle, 20, tapos 4 na pasahero, Oo. Oo. 80. Tas 18. matyano na ang gas nyo. Paikot-ikot pa naman Sila. sila. Ang ano kasi, gets ko naman kasi lahat tayo nagbabayad ng mga ano pa, mga bills, tsaka yung bilihin. Mm. Imagine nyo is, kung inadagdag pa natin yung gastos nila sa mga bills, no? Or sabihin natin, average kilo ng mga tricycle driver ng mga ano, 5,000 sa buwan, no? Isang buwan. Eh Dami. kung yung bills pa, di ba? Ang mahal pa naman ng Meralco ngayon, di ba? Oo, sobra. Kung may nakita nga ako sa Meralco, pinost niya, Ano? kakagawa lang ng bahay niya. Mm. So kakalagay lang ng kuryente. Matyano ang gas. Tapos wala pa siyang ginagamit, di pa siya nakapag-post na kahit isang appliance. Parang ilaw pa lang, no? Wala pa talaga. Wala kahit pa isa talaga? daw. Oo, Ah. nagrereklamo nga siya. Tapos may babayaran na agad siya parang 150 or 7. Kung di ako kakamali, 157 or 157. Grabe. Tax Paano pa lang yun? yun. Kakagawa pa lang tax? isang araw na. Halos isang linggo, isang araw na tax pa lang yun. 157. Grabe. Parang nagpakuryente ka ng buong barangay nun. Kaya nga eh. Diba? Kasi yung Meralco nga kasi gawa ng mga taxes nila ng additional. No? Na mahal. Grabe. Kaya parang, naano kasi sa social media yung ano, Oo. protesta Oo. Ah, sa ano. Meralco. Doon pala yun. Just ano kasi iba pa nga rin syempre, alam niyo naman, diba, yung mga value added tax, tapos yung mga system laws nila, gano'n. Ang mahal ng mga dagdag nilang gano'n eh. Tapos yung iba pa natin binibili na may tax pa, na, tapos yung ibang mga tao na nagbabayad ng tax para sa mga 4Ps. Hindi naman ako against sa 4Ps kasi nakakatulong naman talaga sa yung Oo tax nga. na yun para sa mga mahihirap na tao. Kaso nga lang, ano eh, nahihirapan din naman kasi yung mga nagbibigay, no? Mga nagbabayad ng malalaking tax. So, ganun. Pero hindi naman ako against dun sa 4%, pero tingin ko lang, may part na hindi naman kalakihan yung tax na kinokolekta sa atin, pero hindi kasi nabibigay ng tama sa mga ano eh, beneficiary or sa 4-piece member yung dapat sa kanila eh. Kasi nga, alam naman natin, diba? Kinokorap pa ng iba, hindi nabawasan pa kinokorap. yung mga... Oo nga. Ako muna. Ako kasi naisip Sige. ko agad kanina yung ano eh. Kasi nga yung... Ewan ko kung may batas na. Kasi hindi ko naman alam, hindi ko na-research eh. Kung may batas na or pwede silang gumawa ng batas na bawal i-hold yung mga gastusan. Kasi alam niyo naman yung demand and supply, diba? Kung mataas yung demand, mababa yung supply. Kung mababa yung supply, mataas yung demand. No? Pinaglalaroan nila lalo yung mga capitalist, no? Pinaglalaroan yung demand and supply lagi. So, Oo. kung may batas tayo na
paparusahan sila. Kapag hinold nila yung ganitong bagay, is mapaparusahan niya sila. Kasi dati nga, tanda ko may yung sibuyas, saka yung sili. Tumaas ng 1,000 yung sili. Tandaan nyo yung dati. Oo. Grabe. Yung sibuyas, tumaas ng todo-todo rin. Halos ayaw bumili ng mga tao. Kasi nga, may mga taong mga nasa likuran, mga negosyante na inuhold. Kasi syempre, pag walang sili, tataas yung presyo nun. Kasi maraming naghahanap na tao, diba? Kaya nga. Niipit nila tayo. So, sana bawal yung ganun. Magkaroon ng batas. Paparusahan sila. So, isa sa mga naisip ko yun. Kayo ba? Ayun ko, naisip ko lang sa estudyante, yung school supplies. Oo. May kasi may mga yellow pad na 40 pesos or nag-hanggang sa 50 pa yun. So inisip ko yung doon, yung tax nila sa school supplies, bawasan lang ng konti. Yung kanina 75 para doon sa envelope Oo. na may holder. Ayun, babaan lang yun ng konti at least. Mahal talaga ang school supplies. Nakakaano rin yun. Yun yung naisip kong at least solution. Oh, Kahit simple lang. Yun yun. Tapos parang another one, yung ayaw pa na nila agad ibaba yung gas. Kasi mayroon na naman tayong ngayon, diba, supply. Oo. Continuous na agad ulit yung supply natin sa gasoline, tsaka sa iba pa. Bakit hindi pa rin sila nababa, diba? Diba? Totoo lang. Kaya nga. Ayos na naman yung war Pero inaano pa rin yung prices. Pinuhold pa rin kasi nila Tapos bilang student ba, ako kasi parang nakikita ko bilang student, parang halos wala naman tayong magagawa kasi wala tayong kapangyarihan. Meron na tayong boses. Tingin ko, hindi ko naman nahihingi kahit na mag-welga yung iba. Pero tingin ko suporta lang sa mga naboses about sa mga ganung bagay. Tapos ano pa ba yung mga pwede natin gawin? Para sa same lang din sa akin nung kay Lance. Oo. Ibaba yung presyo. Kasi syempre as a student, sobrang dami mong gastusin. And most of the student, di naman lahat, wala pang work. Oo. And yung iba is, meron silang family pero syempre, mababa yung sweldo, kunwari ganon. So, nahihirapan silang i-budget or gastusin kasi may kailangan pang gastusin yung family niya sa yung personal Allowance. family niya Oo. sa bahay nila, ganon. Kuryente, tubig, kaya yun nga, buwasan ng onti yung tax para lang mabigyan ng konting konsiderasyon yung mga estudyante. Or kahit hindi estudyante, kahit yung mga iba Oo. tao. Tingin ko kasi talaga, kasi nga ang problema talaga dyan yung taxes no? Mas Oo. ninanakaw lang naman nila. Oo. Laki-laki ng taxes. Laki-laki tax natin. Mas ninanakaw lang. Tingin ko kasi mapapababa yung taxes natin pag napababa yung yung utang natin. Oo. Diba? Feeling Siyempre. ko din. So nakita nyo kasi, may nakita kasi ako kanina, na parang dati 132,000 lang yung utang natin per tao sa Pilipinas. Per tao. Per individual. Ngayon umabot ng 192,000 gawa nung kay Bongbong, yung administrasyon niya. 192,000 na utang natin. Tingin ko kasi kailangan natin kasi, para sa akin presidente natin, kailangan natin ng ekonomista yung unahin talaga yung economy. Kasi pag nauna yung economy natin, luluwag tayong lahat di ba? Imagine nyo kung wala tayong utang ngayon yung Pilipinas. Di ba? Siguro ang liit ang tax natin, no? Kaya nga. Mura lang Kabaryang bilhin. barya Mura lang lang, yun, oo. pamilihan lang natin yung tax natin. Di ba? So, yun, tingin ko talaga, maayos yung Pilipinas pag inuna yung mga utang. Yung, Pag at least sa economy, no? pag about talaga sa economy. Kasi pag hindi, di ba, hassle tayo, Hirap talaga. palubog tayo ng palubog lalo. Oo. Ano? Tapos yun, pain muna. Ayun.